Hello and welcome! I'm here today para explain sa iyo ang tinatawag naming Financial Fitness 101. Dito sa presentation na to, matututunan mo kung paano mas iingatan o papaluguin pa ang perang pinaghirapan mo. Ito yung tanong ko sa iyo. Is your money earning enough? Hindi porket nagsisave ka, nag-invest ka na. Kapag nagsisave ka, hindi mo lang ginagastos ang pera mo. Pero kapag nag-i-invest ka, pinapalago mo ito. Pera mo na ang nagtatrabaho para sa iyo. Ito yung tatlong bagay na kailangan nating tandaan to make your money work harder for you. Time, money, and interest. First yung time. Start investing early. Second is money. Invest regularly. Save as much as you can. Third is interest. Dito tayo medyo mag-ingat, kaya madami naloloko o nai-scam kasi mahilig sa double your money in just 1 month, 2 months, or 3 months. Sobrang laki ng interest. Ang advice ng mga financial experts, find better than inflation rates. Ano ba ang inflation rate? Ito yung pagtaas ng bilihin. Ito ang tinatawag naming financial planning pyramid. Kailangan mo ng proteksyon, kailangan mo muna protektahan kung ano man ang kinikita mo ngayon. Para kapag ikaw ay nagsimula ng mag-accumulate ng wealth at may nangyari sa'yo, hindi guguho ang financial house mo. Darating ang time na i-distribute mo na o ipapamana mo na ito, dyan naman papasok ang estate planning. Ito naman ang seesaw of life. Ang living standard natin ay supported by our income. Minsan, mas mabigat ang income. Minsan naman, mas mabigat ang gastusin natin. Or minsan naman, parehas lang sila. Ganito ang mangyayari kung sakaling mawala ang income, babagsak ang siso. Ang pwede natin gawin ay ganito. Kunwari, ito yung income mo, babawas ka lang ng konti para pangkalso, para kung sakaling biglang mawala ang income, hindi babagsak ang siso. Ano yung pangkalso na yan? Yan ang tinatawag na life insurance or protection. Para kung sakaling biglang may mangyari sa'yo, buhay pa din ang family mo. You pay in pesos and your family gets millions. Yan ang concept ng insurance. Matanong ko lang, may insurance ka na ba? Or question mark pa? Kasi in life, may tinatawag tayong sad events. Sickness, accident, and death. Sa isang iglap lang, pwedeng mawala lahat ng naipundar natin. May na-experience ka pa o kakilala na ganito ang nangyari? Bigla na lang nalaman na may cancer or matinding sakit? Tapos halos maubos na lahat ng savings or naipundar nila. Kaya ang tanong ko sa iyo, pinaghandaan mo na ba ito o question mark pa rin? Malamang sasabihin mo, hindi ko na kailangan yan, gastos lang yan. Totoo po yan. Life insurance is an expense when you're still alive. Pero yung gastos na yan, yan ang papalit kapag nawala ang income. Ang life insurance na yan will now support your family. Ang tanong ngayon, magkano ba yung life insurance na yan? Ito yung sample insurance premium rates. You pay in pesos and your family gets millions. Ang sabi ni Brother Bo Sanchez, the purpose of insurance is simple. If God calls you home today, your kids won't go hungry. Pag-usapan naman natin ang education. Kung may sarili ka ng family ngayon at may anak ka na, siguro naiisip mo na din kung saan school mo pag-aaralin ang anak mo. Alam mo ba na every year tumataas ang tuition fees? Pinaghahandaan mo na ba ito? Hindi naman basihan ng pagiging successful ang pag-aaral, pero malaking advantage kung nakapag-graduate sila ng college. Kung question mark pa din ito sa'yo, huwag kang mag-alala, pwede kitang matulungan kung paanong pagpaplano ang pwede mong gawin dito. What about your retirement? Kung maaga ka nag-umpisa, katulad nitong 25 years old pa lang, smooth lang ang paglalakad mo. Paano kung nasa 40s ka na? Malamang, kagapang ka na niyan. At kung 50s ka na, mag-uumpisa, malamang pabitin-bitin ka na niyan. Pero hetong pinakamalupit. Pag edad mo ng 65 at wala ka pang nauumpisahan para sa retirement mo, malamang, iiyak ka na lang. Sa palagay mo, asan ka dyan? Masarap yung pagdating ng araw, pag pupunta ka sa anak mo, malakas ang katok mo sa pinto. Ibig sabihin yan, ikaw ang manlilibre. Malamang sasabihin mo, asan ang mga apo ko, ililibre ko lahat sila. Pero kung mahina ang katok mo, malamang manghihingi ka niyan. Pambili ng gamot, pagkain, at kung ano-ano pang ibang pangangailangan.
Ayaw naman natin gawing retirement plan ng mga anak natin, di ba? Gusto natin lahat ay tumatanda tayo ng may dignidad. Ang tanong ko ulit sa'yo, pinaghandaan mo na ba ang retirement mo or question mark pa din? Kung question mark pa rin, etong message mo lang ako. Ano ang sabi ng isang sikat na author na si Brother Bo Sanchez? You've got to start building your retirement fund now. Not tomorrow, not next week, not next year, but now. Kung sasabihin mo naman sa akin na madami ka ng pera, marami ka ng properties, alam mo ba na lahat ito subject sa estate tax kapag nawala ka na? Lahat ng pag-aari mo habang buhay ka, asset ang tawag dyan. Pero pag nawala ka na, estate ang tawag dyan. Before mailipat yan sa pangalan ng iba, kailangan mo nang magbayad ng tinatawag na estate tax or inheritance tax. Pipigain ka talaga ng BIR kasi hindi malilipat ang properties sa pangalan ng iba kung hindi ito mababayaran. Paano ka ba mag-allocate ng income mo? Ikaw ba itong si Behavior 1? Kapag dumating ang income, less gastos ang matitira, yun ang isi-save. Or ikaw ba itong si Behavior 2? Wala pa yung income, ginagastos mo na, at ang matitira, utang. Or ikaw ba itong si Behavior 3? Kapag dumating yung income, ipabawas na agad ang para sa savings or investment at ang maiiwan, yun ang gagastusin. Tinatawag ni Brother Bo Sanchez na abundance formula. Ang sabi niya, kapag kumita ka ng 100, yung 10% ibalik mo naman kay Lord sa pamamagitan ng tithe or ikapo. Tapos yung 20% naman para sa investment mo. Ito yung sweldo mo para sa sarili mo. Pay yourself first. Tapos yung 70%, huwag mo naman kawawain ang sarili mo. Kailangan mo din mag-enjoy at bumili ng needs and wants mo. It's not all about saving and investing. It's actually all about enjoying your money for today and for the future. Sabi nga ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. You have to create a conscious spending plan. Kailangan may safety net ka. Kasama mo kami sa pag-abot ng dreams and goals mo at kung biglang may mangyari sa di inaasahan, huwag kang mag-alala. Andito kami para saluhin ka. We will catch you when you fall. And when you're already old, again, don't worry, we will carry you. This is how financial planning works. My job is to give you an abundant life when it comes to money. Alin ba dito sa napanood mo ang question mark sa'yo? Alin ba dito sa napanood mo ang gusto mong umpisahan? Income protection para sa family mo? Para in case biglang dumating ang di inaasahang pangyayari, hindi magugutom ang family mo. Health protection ba? May pinag-iipunan ka bang gusto mong bilhin in the future? Para sa education ba? Para sa retirement pa yan? Or nagre-ready ka na para sa pag-transfer ng wealth mo? Alin sa mga financial needs na yan ang gusto mong unahin? Message mo lang ako. Let me help you make a start based on your budget. Thank you for watching and God bless.